Kaya kung may kumatok sa bahay nyo, lalo na kung 3 beses, wag na wag yung bubuksan. Hindi lahat ng kumatok, tao. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga nanonood sa ating page at mga videos. Isang kwento na naman ang ating itatampok ngayong araw. Ako nga pala si Ramil, tubong Malolos, Bulacan. Pero lumaki ako sa pagitan ng mga taon ng kaguluhan at katahimikan. Late 90s hanggang early 2000. Noong panahong yon, hindi pa uso ang CCTV. Wala pang Facebook at ang cellphone para lang sa mga mayayaman. Kaya kapag may nangyayaring kakaiba sa probinsya, bulungan lang talaga. Usap-usapan sa tindahan, sa kanto, o sa mga lumang bahay habang nagkakape. Pero itong ikukwento ko sa inyo, hindi ito basta chismis. Kasi ako mismo nakarinig at nakakita. At hanggang ngayon, tuwing may kumakatok sa gabi, naninigas pa rin ang mga kamay ko sa takot. Taong 1999, nasa 4th year high school ako nun. Tuwing hapon, mahilig kaming magtambay ng mga tropa ko sa tapat ng lumang bahay ni Namang Pedring. Isang matandang kilala sa amin na parang may alam sa lahat ng mga lumang kwento ng baryo. Diyan ko nga unang narinig ang salitang mga taga. Sabi ni Mang Pedring, "Ang may kumatok sa inyo ng oras, wag na wag niyong bubuksan. Lalo na kung 3 beses lang at walang kasunod." Siyempre tawa lang kami. Para sa aming mga bata pa, trip lang matatanda yan. Pero ilang linggo matapos niyang sabihin yun, may nangyaring hindi namin makakalimutan. Isang gabi ng Disyembre, malamig, tahimik, at patay sindi ang mga ilaw sa labas dahil sa brownout. Nasa bahay lang ako nun. Katabi ko si mama sa kwarto. Alas 12 na. Di pa ako makatulog dahil sa ulan at sa lakas ng hangin. Biglang tok, tok, tok. 3 katok. Walang kasunod. Akala ko kapitbahay lang o baka si Papa umuwi ng gabi. Pero napansin kong nanigas si Mama. Hinawakan niya ang braso kong mahigpit. "Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalapit sa pinto." Bulong niya. Tumingin ako sa orasan. 12:33. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ulit. Tok, 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 tok. Parehong ritmo. 3 beses. Wala pa ring sumasagot. Kinabukasan sa tindahan, may mga usap-usapan ng mga bahay daw sa kabilang sitio na tinatapatan ng ganun ding katok. Yung iba, pag binuksan, wala naman tao. Pero kinabukasan, may alagang baboy o kambing na nawawala. May isa pang kwento, may nakitang kalabaw na patay sa may bukirin, ubos ang dugo. Ang mga tao nagsasabing may kultong gumagala. Mga taga-dugo. Pagdating ng Pebrero 2000, dumalas na ang pagkawala ng mga hayop. Sa simula, mga alaga lang. Pero may 3 gabi na sunod-sunod na may nawawalang tao. Kung hindi lasing, naglalakad pa uwi mula sa inuman. Laging pareho ang pattern. Huling nakita, pasado alas 12. Tapos wala nang umuwi. Kinabukasan,
May mantsa ng dugo sa daan. May nagsasabing nakakita raw ng mga lalaking nakasuot ng itim. May panyo sa ulo at may dalang parang bolo. Pero kakaiba raw kasi wala silang anino kahit may buwan. Sa amin, tahimik ang lahat. Pero ako, tuwing alas 12, hindi ko maiwasang mapatingin sa pinto. Parang may humihila sa akin para makinig ng patok. At isang gabi, dumating nga ulit. Gabi ng Marso, panahon ng piyesta noon. May sayawan sa plaza, may banda, may ilaw. Halos lahat ng tao nasa labas. Pero ako, nasa bahay lang kasi may trangkaso ako. Mga alas 11, habang pinakikinggan ko ang malayong tugtugan, napansin kong nawalaan ng kuryente. Tuluyan ng dumilim. Hanggang sa tok, tok, tok. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may sumisilip sa siwang ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit. At sa ilalim ng liwanag ng kandila, nakita ko isang anino ng tao sa labas. Pero baliktad ang paa. Yung tipong talampakan niya nakaturo sa likod. Napatakbo ako kay mama, nanginginig. Pero paglabas namin ng pinto, wala. Tanging hangin at amoy ng basa na lupa. Kinabukasan, may namatay sa kabilang baryo. Sabi nila, pagbukas daw ng pinto nung mga kumatok, tagpo ang wala ng dugo ang katawan. Mula noon may curfew na sa amin. Lahat ng tao, bago mag alas 9, nasa loob na ng bahay. Wala nang naglalakad sa kalsada. Kahit mga aso, parang ayaw kumahol kapag hating gabi. Pero hindi doon natapos. Noong 2001, nagkaroon ng sunod-sunod na kaso ng pagkawala ng mga estudyante mula sa karatig bayan. May nagsasabing mga initiates daw ng kulto, may ritual daw tuwing bagong buwan, kailangan ng dugo ng inosente. Ako mismo, nakakita ng isa. Isang gabi, pauwi ako mula sa Valenzuela. Doon ako nag-aaral. Sumakay ako ng jeep, tapos bumaba sa may kalsada papunta sa amin. Madilim, tahimik. Habang naglalakad ako, napansin kong may naglalakad din na nasa unahan ko. Nakaputi, parang babae. Tinawag ko, walang sagot. Biglang lumiko sa may eskinita. Paglingon ko sa kanto, wala na. Pero narinig ko ang mga mahinang patok. Parang tinutuktok ng kuko sa kahoy. Pagdating ko sa bahay, si mama nakatayo sa may pinto. Parang alam na niya. Sabi niya lang, "Huwag kang lalabas mamaya." Kinabukasan, may nahanap na katawan sa bangketang malapit sa kalsada. Babae, putol ang kuko, at may marka ng 3 bilog sa leeg. Parang 3 daliri ng tao, pero mahaba. Noong 2003, may bagong lumipat na pamilya sa may dulo ng baryo. Tahimik, laging sarado ang bahay. Wala masyadong lumalabas, pero tuwing gabi, may ilaw sa likod, parang kandila. Isang gabi nga nagkayayaan kami ng mga tropa ko, sina June, Dodong at Lito, na silipin daw namin. Trip-trip lang. Dala ng kabataan. Mga alas 10, dahan-dahan kami pumasok sa bakuran. Tahimik. May amoy na parang sinunog na buhok. Tapos may naririnig kaming mumunting bulong, parang dasal, pero pabaliktad. Nang sumilip kami sa siwang ng bintana, nakita namin may liwanag sa loob ng bahay. Nakaitim, may hawak na parang kutsilyo. Sa gitna may manok na puti. Bago pa man namin maintindihan ang nangyayari, bigla silang sabay-sabay na lumingon papunta sa amin. Wala kami nagawa kundi tumakbo.
Hanggang ngayon nga eh. Si Jun, hindi na nagsalita tungkol doon. Si Dodong naman, lumipat ng probinsya. Si Lito, nawala nung sumunod na taon. Fast forward, 2010. Bumalik ako sa Bulacan. May pamilya na ako noon, galing Maynila. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang tinutulungan ko ang anak kong matulog, biglang may kumatok sa pinto. 3 katok. Walang kasunod, walang boses, walang anino sa ilalim ng pinto. Lumapit ako, nakiramdam. Tapos narinig kong may mahinang tinig sa labas, parang babae. Ramil, buksan mo. Ako to, si Lito. Nanindig ang balahibo ko. Si Lito matagal ng patay. Nakita ko pa ang libing niya noon eh. At mula noon, tuwing hating gabi, naririnig ko pa rin paminsan-minsan ng 3 katok sa labas ng bahay. Pero hindi ko na binubuksan. Marami na raw lumipat sa ibang bayan dahil sa takot. Nung bahay namin sa dulo, sinunog na raw ng mga bago nakatira. Pero sabi ng mga kapitbahay, tuwing gabi, kabilugan ng buwan, may liwanag na kumikislap sa ilalim ng abo. At tuwing magtutok-tok ang hangin sa bintana, parang naririnig ko pa rin ang mahinang boses. Ramil, buksan mo. Hindi ko alam kung anong gusto nila. Pero alam ko, hindi pa sila tapos. Kaya kung may kumatok sa bahay nyo, lalo na akong 3 beses, wag na wag niyong bubuksan. Hindi lahat ng kumatok, tao. Hindi ko alam kung bakit ko to ulit naisip i-post ngayon. Matagal ko nang limot ang mga nangyari. Yung mga gabi ng pagkatok, yung mga pangalan ng mga nawawala. Pero kagabi, habang nag-aalaga ako ng anak kong panganay, narinig ko ulit. 3 katok. Parehong tunog, parehong oras. 12:33 ng madaling araw. Kala ko guni-guni lang. Pero may narinig ako yapak sa labas. Pagsilip ko sa bintana, may nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakaputi, walang muka. Sa likod niya, may 3 lalaking nakaitim. Para nakatingin direkta sa bahay namin. Pagkislap ng ilaw sa poste, nawala sila. Kanina, may nagpadala sa akin ng mensahe dito sa Facebook. Unknown account. Walang profile picture. Ang laman lang. Ramil, hindi pa kami tapos. Ating gabi ulit mamaya. Buksan mo kapag pumato kami. Hindi ko alam kung totoo pa rin silang nandito o minumulto lang ako ng nakaraan. Pero kung may naririnig din kayong katok sa gabi, 3 beses lang, walang kasunod, magdasal na lang kayo. Baka mga tagarin yan. At baka hindi na kayo abotang gising. Kinabukasan.